Yes, guys. Again, this is Mr. KGB Crypto. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung anong oras man ito napapanood ang aking video. Ang petsa ngayon ay December 22, Friday. Alauna na ng madaling araw, guys. Sakto 1 a.m. Okay, restick lang tayo ulit. Ang ritual, syempre, ganun naman, ritual natin lagi. So meron tayo ngayon 36.67. Stick lang natin yan. Kaya hindi umabot ng 8,000. All time high kasi nitong excess, guys, para doon sa mga ngayon lang nakapanood. Ang all time high nito ay nasa 8.3. Pero maraming spekulasyon dahil nga ito pa rin yung NFT games na hanggang ngayon tuloy-tuloy ang development at napakarami nilang update. Lalo na pa bull market, grabe, tinadtad nila ng update, iba-iba. Grabe, kasi nandami. Pati yung Ron, ang dami na nakikipag-collab sa Ron. Ron is a blockchain din yun na nagpasimula, syempre, Access. Ito yung mother company. Sky Mabis. And then, na-create itong Ron. So, yun. Ngayon si Ron, ang dami na nakikipag-connect dyan ng mga iba-ibang token, game, lahat. Halos pati sandbox. Okay, napadami na naman tayo. Okay, tapusin muna natin ang ating ritual. Katana, rolling chain sa farm. Dito meron na tayong 35,440. Okay. Sa katana naman, ay, yung mga ano pala, yung mga berry dyan, guys, yung pixel. Mga si pixel fairness. Claim natin. Kini-claim ko lang siya tapos ginagawa ko. Sinaswap ko lang. Then, yun nga, ito lang ako, hindi muna ako nagbe-berry. Ito lang muna, i-excess. So 15. May tira pang 65 pang gas fee. Ilang araw na lang, 2023 na, guys. Ulitin natin. Kung may pangarap ka ngayon 2023, i-focus mo yung goal mo na yon. Dapat lahat ng gagawin mo connected sa goal mo. Huwag mong sasayangin yung oras ng buhay mo sa mga bagay na hindi connected sa goal mo. Pati mga tao, nakagawian, halimbawa sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala na nagbibigay sa'yo ng advice, payo, or kung basta, yung mga bagay dapat connected sa goal mo. Kung hindi connected sa goal mo, let go mo muna. Hindi naman nasabing hiwalayan mo or iwasan mo sila. Kumbaga, yung oras mo doon, medyo bawasan mo. Kasi nga, kunyari, nag-uusap-usap kayo, kwentuhan kayo, hindi naman connected sa goal yung pinag-usapan. Demotivate ka pa. Imbis na palakasin loob mo, sisisihin ka pa. Mali ang ginawa mo, hindi para sa yan, hindi mo yung linya, etc. So, ngayon 2023, set nyo yung goal nyo. Ano ba talagang goal mo? Magkano gusto mo kitain? Magkano target mo per month? So, ayun. Dapat ganun, guys, ha? Para at least, halimbawa, goal mo maging crypto enthusiast, millionaire, etc. Aralin mo lahat about crypto. Maglaan ka ng oras sa ganung bagay. Pasasaan ba't matututunan? Ang skills kasi natututunan niya, napakabilis lang matutunan ng skills. Nade-develop po ang skills. Wala naman talagang magaling. Nagkataon lang na yung mga taong magagaling ngayon at tinitingala mo, mas marami kasi silang oras na linaan dun sa profesyon na gusto nila. So, kaya dun sila gumaling. Kahit mga atleta, ganun. Kaya, yun lang. Kung gusto nyo mag-crypto, aralin nyo yung crypto. Maglaan kayo ng pera dito. Ito kasi negosyo to investment. Pero yun nga, hindi tayo financial advisor para magbigay ng payo sa inyo about sa investment. Ito naman is bagong technology, crypto. Parang internet before. Ito naman, na ngayon paperless na, puro na digital. Diba? Kahit sa bus, kahit sa kagaya niyan, may meeting ako kanina. Actually, yung isa sa mga digital payment system sa Pilipinas na ginagamit ng mga buses, isa po tayo sa investor. May isang company dyan na sumisikat na ngayon na yun ang ginagamit, digital payment.
isa po ako sa investor dyan. Kaya, yun, kagaya nun, mga buses or lalo na yung modernization ng mga transportation sa Pilipinas, 'di ba? Papunta na dun sa era na yon, digital na, 'di ba? Yung mga QR code nga kung alam niyo 'yan. So, papunta na talaga doon. Ganun din dito sa mga payment system or doon sa technology ng pag-buy and sell ba, kumbaga. Papunta na tayo sa era ng ganon. Kala mauuso na nga yung VR, di ba? Kung ang dati, ang nagiging parang sa bahay, di ba? Lalo na yung mga 90s dyan, di ba? Ang kadalasan na nagiging instrumento para sama-sama ang pamilya sa isang bahay, ano yon? Anong object or kasangkapan na appliances ang meron na nagbubuklod-buklod sa mga pamilya sa bahay, 'di ba? TV, 'di ba? Sikat na sikat noon kung mayroong may TV. So, kumbaga yun yung nagiging bonding time ng mga pamilya pag may TV. Tapos yung ibang kapitbahay nakikinood, ganun. Parang kami dati nakikinood. So, ayun siya. Yun yung era before TV. Sikat na sikat ka may TV. Ano sumunod noon? Cellphone, di ba? Cellphone. So, ngayon cellphone na. Wala na halos nanonood ng TV. Kaya yung mga malalaking channel, wala nang benta eh. Kasi wala nang advertise. Karamihan cellphone na. Yun yung era ba? Step by step lang siya. Yung hagdan. Yun yung innovation. Yun yung nangyayari. Tapos, 5 years mula ngayon, guys, hindi na cellphone na mauuso. Ano na mauuso? Possible, may cellphone pa rin. Pero puro na virtual reality na. Puro na VR ang mauuso. So, kaya, yun na yung magiging era na sa mga susunod. Imagine mo, pupunta ka na sa mall. Si-shopping ka, browse mo lang through VR, 360 view. I-swipe mo lang, para ka na rin namasyal. May kipag-usap ka sa mga kaibigan mo. Pwede ka zoom bigla ng isang malaking channel or parang malaking monitor ng TV, 360 view, para ka na rin, tapos mahalos parang mahawakan mo na, magmi-meeting kayo, kasama mo mga kakilala mo. Tapos, makikita mo sila, yung avatar nila. So, ayun, yun yung era na susunod. Kaya, ganun eh. So, itong kagaya ni Bitcoin, bago sa pandinig nila, pero ngayon pinagkakaguluhan si Bitcoin ha. Pati yung Bitcoin ETF, napakalapit na. Nagpatawag na ng SEC ng US, sinama si BlackRock at saka si Nasdaq para magbigay ng mga, ano bang pwede kong sabihin, advice para doon sa restriction yung mga batas para doon sa pag-add nung Bitcoin ETF. Kasi yung mga institusyon na yun, ang lalaki ng mga trader doon, yung Nasdaq, imagine mo na lang yung Nasdaq at saka BlackRock, trillion yun. So, ang dami, pati yung mga lolo-lola na mga nag-hold lang ng mga asset na nandun nagtitrade, mapapabili na rin ng Bitcoin. Kaya, yun yung isang catalyst, guys, na imagine mo, malaking mga buyers yun eh. So, pag na-add sila doon, mabibili na rin nila yung Bitcoin. Kaya ano mangyayari sa Bitcoin? Talagang lulobo. Tapos, may halving pa. So, ayun. Pag lumobo si Bitcoin, kasama lahat ng altcoin sigurado. Yun ang susunod eh. So, ganun lang naman yun. Kaya, sa iba-ibang category sa crypto industry, iba-iba. Diba? NFT game. Kung ano-ano. Kaya, sa NFT game naman, AXS ang pinaka-sikat. Ito. Kaya may hold tayo na ganyan. So, sana, mag times 20 man lang yan, guys. Tama na lang, times 20 man lang. Pwede na, di ba? 263,000 times 20. Boom. O, di ba? Dollars yan, times 55. Napakompute tayo. Okay, pwede na po yan. Kahit papaano. So, ayun lang, hindi natin yan pinagmamayabang kasi nga ulitin ko, ang channel na ito ay para lang sa akin ito. Hindi ko ito sinabi na, alam mo yun, pag mayabang sa inyo. Actually, mayayabangan lang naman ito sa ko nito, yung mga, alam mo yun. Ganun naman, mga crab mentality Pilipino.
galit na galit at inis na inis sa mga kapwa Pilipino na successful. Actually, sa mga negosyante, lalo na dun sa mga motivator, magagaling mag-flip or magagaling yung negative ililipat nila sa positive. Sila nagiging dahilan pa nga yan. Parang sila yung mga negative na tao. Yan yung panggatong nagiging gatong para mas lalo ka pang magsumikap na ipakita sa kanila na mas kaya mo. Yung mga taong nanlalait sa'yo, nagmamaliit sa'yo, yung mga taong nagsasabing hindi ka yayaman dyan, maraming na-scam dyan, di ba? Kagaya ng mga, yun nga lang kasi yung iba gumagawa ng mga program, nadadamay tuloy yung forex, nadadamay yung crypto, parang networking din, nadadamay din yung networking kahit legit naman. So, ayun, napakwento na naman tayo. Okay, check natin yung mga comment. So, araw-araw tayo mag-check ng comment kahit papano, mga 2 to 3 minutes ng buhay natin, laan natin sa mga nagko-comment. Okay, present na naman si Sir Walter. Lods, thank you. At lagi kang present. More loading, more excess load. Salamat. Present, boss. Kay Instinct. MLBB. Present, boss. Ano po ba ang the best, mga best book? Rich Dad Poor Dad. Think Grow Rich. Ano pa ba? Ngayon kasi hindi na rin uso yung mga libro. Kasi ngayon, puro technology na. Kumbaga, may audiobook na. Isa-search mo lang yung mga libro para sa personal development, libro sa real estate, libro sa mga magagaling na mentor about sa iba-ibang, andun na lahat Kung ayaw mo magbasa, audiobook na. So, yun nga, kung connected dapat sa goal mo, kunyari gusto mo maging tawag dito, magaling na motivator, lahat pakinggan mo kung sino mga expert na motivator. Pero sa akin, ang nag-motivate sa akin na na libro, Rich Dad Poor Dad. So, kay Robert Kiyosaki. So, yun, marirecommend natin yung libro na yun. Okay, boss, hindi ka nagte-treasure. Treasure tayo, sir. Treasure at saka SafePal. Nandyan sa mga video natin. Na-update naman natin yan. Actually, itong asset natin sa Access, hindi naman to tawag dito, hindi yan naka-treasure, pero basta yung iba natin asset, syempre, of course, nandyan naman, may mga video ako dyan, naka-treasure yan, naka-metamask as treasure. So, ayan, treasure tayo syempre, guys. Matagal na tayo sa industriya, kaya napag-isipan na natin ng todo yan. Actually, nahack na rin ako before, kaya maingat ako sa mga pinagpipindot ko, kaya ayun, ako nga hindi nakalusot kaya nagbibigay tayo ng advice sa inyo, ha. Doon sa mga bago, lalo na ngayon palang papasukin ng industriya ng tawag dito, technology, lalo na ngayon, mag-ingat kayo dyan. Ako nga may IT company na ako, dami kong IT. Kumbaga, so hindi pa rin tayo lumusot. Kaya doon naman yun before, sa MetaMask naman yun, yung may naklik lang ako na isang doon yun sa PooCoin, may naklik ako doon na isang ano ba tawag doon, isang token, tapos meron silang website. Pagka-click ko noon, yun na pala yun, tuloy-tuloy na siya. Ano bang year yun? 2021 yan, mga March ata yun. So ayun, kaya ingat kayo. So pagdating naman sa security yan, marami tayong pwedeng mabigyan na idea. Okay, sa paglalagay nyo ng password, guys, at least 16 pataas, magkakaibang combination. Gamit kayo ng 2FA authenticator, okay, ng Face ID, ano pa ba, YubiKey. YubiKey ang pinaka the best. So bili kayo ng YubiKey. Okay, more power loads. Okay, same tayo ng mindset. Okay, wala na ibang tama, tapos na ba? Okay, boss, pa-check. At nabasa ko na ito kahapon. So, ayun, until na nag-comment ngayon. At ayun nga, yun lang po. Ano pa ba ang sumunod? Sa Forex naman tayo, guys. Binubuo ko yung mga, ayoko kasi munang haluan tong channel na to ng ibang category, pero tingnan natin, ha. Sa Forex naman, kasi gusto ko minsan ipakita yung mga portfolio ko sa Forex, or
magbibigay ako ng training or pagtuturo about sa forex. Pero yun nga, saka na siguro yun. Sayang kasi oras ng buhay ko dun, guys. Marami namang mas magagaling sa akin, sure bull yan. Maraming mas magagaling dyan. Masipag ka lang mag-search. Okay, Crypto Bubbles. Check natin. Si Axel umangat. Ito, near TM, ito malaki rin potential nito. Marami ngayon malalaking potential kasi pa bull market. Kumbaga lahat naman yan naangat. Ang ano lang dyan, ano ba ang pinakamabilis umangat? So base experience ko, pagdating ng pa bull market, mga NFT games ang talaga, mga meme token yan, yung mga magta times 50 talaga. Yung Bitcoin times 10 lang yan, pinakasagad na yun times 5. Pero pag nagpa bear market, yun naman yung mga umangat ng todo, yun naman ang babagsak ng todo. Kaya dapat pagpababa na, lipat mo na sa Bitcoin. Ganun lang yun, guys, ha. Nagbigay tayo ng idea na naman para doon sa mga bago. Okay, halving, malapit na ito, isa sa catalyst. So ayan, 118 days, 117, parang ganun. Check natin. Basta April 17 yan, oras. 118 days na lang. Okay, so dito na tayo sa NFT games portfolio natin. Mga portfolio po ito. Ibig sabihin, portfolio lang po ito, ha. Hindi kayo pwedeng bumili dito sa CoinGecko. Portfolio means at least nakikita nyo yung galaw ng token nyo sa iba-ibang exchanger. Sa iba-ibang wallet kung saan nyo man yung binili. Namomonitor nyo ngayon kung pataas na ba, pwede na bang mag-buy doon, mag-sell doon, alam mo yun, benta mo na, parang ganun. So, dito, nasa 3 million tayo dito, kinapital ko. Si Berry, guys, umangat, I don't know kung umangat ulit siya ngayon. Tingnan na natin. Berry. Uy. Ayan, 46,000 na kinita. Ayan, umangat siya. Kaya yung mga nag-scholar dyan sa Berry, unting tiyaga lang. Lalo na isang token lang to. At saka pinopromote pa ng Ron at saka Axie to. Pati na may-ari ng Axie. Kaya napakalaki ng potential nito, guys. Pati yung mga kilala natin vlogger, ng mga top vlogger ng crypto. So isa din yan sa pinopromote yung mga vlogger. Okay, ano pa ba? Ang nag-pump ngayon na crypto today, trending. Ito, sila DC Mat. Okay, Strike. Ito mga ano to, mga meme token to. Dog with hat. Okay. Check natin. Ayan sila yung mga trending. Solana, napakalaki ng potential ng Solana. Tsaka to ito naman meme token ata to ng Avalanche Parang ganun. Check na natin. Na-picture ko na to kahapon As much as possible kasi talaga. Nanghinayang sa oras ko. So ayun lang, sa Avalanche naman to, Avalanche yung blockchain na to. Ano pa ba? Yun lang guys, wala na. Bukas na lang set natin kung ano pa pwede kong pagsasabi dito. At ito lang, gaya ng update natin, meron na tayong 35544. Tuloy-tuloy lang guys, tuloy-tuloy lang. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Ulitin ko, wala pa naman pa bear market, puro pa bull, kaya lahat ng papasokin mo yan, todo yan. Pero syempre, ulitin natin, pera mo yan, ikaw bahala dyan, hindi ako financial advisor para magbigay sa iyo ng idea na mangyayari. Ikaw pa rin magdidesisyon sa buhay mo, sarili mo yan, ikaw magpipindot, ikaw magkiklik nun, hindi kapitbahay mo, ikaw mismo. Ikaw magko-command nun sa cellphone mo man yan, sa laptop mo man, internet mo, gamit mo. So ayun lang, maraming salamat sa laging naka-follow sa atin mga lords. Thank you so much sa inyo. Nagbibigay ng inspirasyon sa akin na magpatuloy sa pagbablog. Okay, tingnan natin ang ating followers kung nadagdagan man lang. Tingnan natin, 57 na kahit pa paano. So ayun lang, thank you so much again. May 35440 tayo. Friday, December 22. See you tomorrow. Thank you guys. Bye-bye.